Akala ko sa akin lang sasaya ang misis ko, pero sekreto pala siyang nagsasaya sa isang tomboy. Dear Ate Ann, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Gusto ko lang po share ang problema na dinadala ko ngayon. Mayroon akong asawa, itago na lang natin siya sa pangalang Christine. Si Christine ay maganda, matangkad, at medyo chinita. Sobrang swerte ko nung naging jowa ko siya, kaya di ko na siya pinakawalan pa. Hanggang sa nagtagal ang aming relationship at napagdesisyonan namin na magpakasal. Pagkatapos naming ikasal, nagbuhos kami ng oras at effort para makapagpatayo ng sarili naming bahay. Gusto naming maging stable para sa mga future anak namin. Mahal na mahal namin ang isa't isa, kaya hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng 2 anak. Ang panganay ay 11 taong gulang at ang bunso ay 7 taong gulang. Akala ko, happy family na kami lagi. Pero, isang araw nagkaroon kami ng malaking away ni Christine. Ang dahilan? Simple lang, pero parang nagkaroon kami ng matinding hindi pagkakaintindihan. Halos 3 araw kaming di nagtabi sa kama, at ang sakit noon. Pero sa kabila ng lahat, umaasa akong magiging okay din kami. Pagkagising ko isang umaga, chinek ko si Christine sa kwarto niya. Pero laking gulat ko na wala na siya doon. Umunti na ang mga gamit niya, at dito ko napagtanto na iniwanan ako ni Christine. Parang tinanggalan ako ng hangin, Ate Ann. Umiyak na lang ako sa silid kasi ayaw kong makita ako ng mga anak ko na umiiyak. Sinubukan kong hanapin siya, pero talagang bigo ako. Hanggang sa isang araw nalaman ko na may kinakasama na palang iba si Christine. Ang masaklap, hindi lalaki ang pinalit niya sa akin kundi isang tomboy. Paano nangyari iyon? Di ko alam kung anong pagkukulang ko at ipinagpalit niya ako sa isang tomboy. Wala na akong maisip na dahilan. Di ko muna ito ipinaliwanag sa mga anak ko kasi alam kong di nila maiintindihan. Dahil sa sobrang sakit ng ginawa ni Christine, nag-focus na lang ako sa mga anak ko para maibsan ang sakit na nararamdaman ko. Sa totoo lang, sobrang sakit, Ate Ann. Para bang natanggalan ako ng isang bahagi ng puso ko. Pero ilang buwan nang lumipas, nag-chat si Christine. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya at gusto na raw niyang balikan ako. Naghahalo ang saya at sakit sa puso ko. Parang naisip ko bakit hindi. Kasi hindi ko naman siya malilimutan. Di ko pa rin talaga siya na-move on. Kaya napagdesisyonan ko na tanggapin ko siya uli sa bahay namin, alang-alang na rin sa mga anak namin. Pero sa likod ng isip ko, nag-aalangan na ako. Pero totoo pala talaga ang kasabihang, once a cheater, always a cheater. Kasi ilang buwan lang ang lumipas, pinalikan ulit ni Christine ang tomboy. Ang saklap talaga. After kong patawarin siya, nagluko na naman siya. Kaya nung ginawa niya ulit yon, sinabi ko sa sarili na never na ako makikipag-usap ka, Christine. Kaya balik ulit ako sa dati, nag-focus na lang sa mga anak ko. Blinok ko na si Christine. Pero isang araw, pumunta ulit si Christine sa bahay, dala-dala ang mga gamit niya. Lumuhod siya sa harapan ko at nagmamakaawa na naman. Sabi niya na sana daw ay patirahin ko siya ulit sa bahay ko. Pero sinabi kong umalis muna siya at pag-iisipan ko. Ngayon, Ate Ann, di ko na alam ang gagawin ko. Di ko siya kayang patawarin, pero nangungulila na ang mga anak ko sa kanya. Nakakabaliw. Gusto kong maging masaya ang mga anak ko, pero ayoko ring maging tanga. Sana mabigyan niyo po ako ng payo kung ano ang dapat kong gawin. Salamat po sa pakikinig, Ate Ann.